Yan po, maminamahal ang pagkakaiba ng tunay na Diyos at yung huwad na Diyos. Amen. Ang huwad na Diyos, maminamahal, yung pong mga binibili, yung mga sinasabitan ng sampagita, yung pong nilalang, yung ginawa. Pero sabi ng Biblia, maminamahal, ang Diyos po ang gumawa. Ang Diyos ay hindi nakikita, mga minamahal, siya po ang gumawa ng langit at lupa. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sasambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yung paraang hindi nakikita, yung paraang wala kang kaharap na graven images. Dahil God is everywhere. Kahit saan ka tumingala, kahit saan ka maminamahal tumapat, nandun ang Diyos, sapagat kahit saan naroroon ang ating mahal ang napakamakapangyari ng Diyos. Yan. Kahit sa buong bansa, naroon ang ating mahal na Panginoon, napakaraming bansa, napakaraming tao, pero sabi, 2-3 na magkatipon sa kanyang banal na pangalan, nandun ang ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Ganun ka makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo na kinakailangan bumili ka pa ng graven images, hindi mo na kinakailangan magpalit ka pa ng lumang damit, ng mga palanggana para magkaroon ka mga minamahal na mga Diyos-Diyosan sa iyong bahay. Yan. Ang sabi ng banal na kasulatan, minamahal, what seeking God's means. Ano bang ibig sabihin, minamahal, ng paghanap sa Diyos? Ang sabi po, unang-una, it is a setting of the mind and heart on God. Ito po yung pagtutuon natin ng ating isip, ng ating pong puso sa ating pinakamamahal. Dapat gamitin po natin ang isip natin sa paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Saan ka makakakita, mga minamahal, ng Diyos na ginagawa, ng Diyos na ibinibenta, na Diyos na pinagpapalit lamang, mga minamahal, ng mga lumang palanggana, ng mga lumang damit, na binabayaran ng ulugan. Amen. Yan po isang malaking kamalian at isang malaking kamangmangan. Alam nyo, mga minamahal, tumataas na po ang uri ng karunungan ng tao. Hindi po dapat nananatili tayong mangmang katulad ng panahon ng Kastila. Nung panahon ng Kastila, maminamahal, nadaya po kasi tayo. Kasi mga mangmang po tayo noon, wala pa tayong gaanong pinag-aralan. Sila ang nagturo sa atin, sila ang nagturo sa atin paano magsulat, paano, mga minamahal, magbabasa. Sila ang nagbigay ng mga pangalan sa atin, yung mga paring Kastila, mga Kastila noon. Pero ngayon, maunlad, mga minamahal, at mataas na ang teknolohiya natin. Tayo po ay meron ng sariling pag-iisip. Kaya nasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad lamang ng ginawa ng larawan ng tao. Sabi ng Gawa, Kapitulo 17, talatang 29, na huwag nating isipin, mga minamahal, na ang Diyos ay katulad lamang ng na ginawa ng karunungan at kabiasnan ng tao. Kundi, mga minamahal, alamin po natin na ang Diyos, mga minamahal, ang gumawa sa atin, hindi po tayo ang dapat gumagawa ng Diyos. Iba ay dagdag natin sandali itong mga Gawa. 17 talatang 29. Dito, 17:29. dito sa Acts chapter 17, verse 29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Amen. Amen. Yan po'y inukit. Inukit, maminamahal, at ginawa ng kabiasnan ng katalinuhan ng tao. Amen. Kaya nga, maminamahal, kaya tayo dinadagsa. Meron akong napanood, maminamahal, na prophecy ng isang hindi natin alam kung ito po, maminamahal, ay saang bansa, kung sa Africa. Pero medyo maitim ang kanyang kulay. Siya po'y nag-prophecy, maminamahal, ang lahat ng ang ibang mga sinabi niya, maminamahal, nangyayari na po sa panahon natin ngayon. Amen. Ang sabi niya, dahil sa pagsamba ng mga Pilipino sa mga Diyos-Diyosan, maminamahal, marami pang mga trahedya, marami pang mga volcanic eruption, mga lindol ang magaganap sa ating bansa dahil ang mga Pilipino po, maminamahal, ay talagang napakahilig po sa mga graven images. Amen. Talagang nakamulatan, ayaw nating iwanan yung mga turo ng mga paring Kastila na nagdala sa atin, maminamahal, ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, sabi ng Biblia, hanapin mo ang ating mahal na Panginoon. Sabi Isaiah 55 verse 6 and 7 at mga Gawa Kapitulo 3 talatang 19. Ang sabi, what seeking God means. Ito po ay paghanap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, hanapin mo ang Diyos sa katotohanan, sa Espiritu at katotohanan.
Magsisisi tayo, manunumbalik tayo sa ating pinakamamahal na panahon sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, lilisanin natin ang ating masamang lakad at ang ating masamang mga pag-iisip. At ang sabi, manumbalik tayo sa Diyos. Yan po ang totoong paghanap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ng dalawang talata. Isaiah 55 verse 6 and 7 at mamaya Lucas 3 Gawa 3:19. Dito sa aklat po ng Isaiah, chapter 55, verse 6 up to 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Dito sa Gawa 3:19. Sabi dito, kaya nga, magagsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Yan po maminamalang hiniling sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yeah. Kaya ang ibig sabihin ng paghanap sa Diyos, maminamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ay magsitawag tayo sa Kanya habang siya'y malapit. Yeah. Lisanin natin ang ating masasamang lakad, ang mga liko, ang Kanyang mga masamang pag-iisip. Manumbalik tayo sa mahal na Panginoon at kaawaan niya tayo, sapagat ang ating Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Ang gusto lang ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung talikuran po natin ang ating kasamaan. Isa po sa kasalanan, mga minamahal, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Nabasa natin sa Isaiah 31, nabasa natin, mga minamahal, verse 7, na ito'y naging kasalanan sa atin. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito'y naging kasalanan para sa atin. Nabasa po natin kanina, mga minamahal, sa Isaiah 31 verse 7, na sabi, mga minamahal, ng talatang ito, na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito'y naging kasalanan para sa atin. Ito'y naging dahilan kung bakit, mga minamahal, pinababayaan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon na kailangan natin siya. Sa panahon, mga minamahal, na kailangan natin ang tulong ng mahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, ang mga Diyos-Diyos ang pilak, ang mga Diyos-Diyos ang ginto, ang mga Diyos-Diyos ang mga bato na ginawa ng ating mga sariling kamay, na sa ganang atin ay naging kasalanan. Amen. Naging kasalanan sa atin, sabi ng Isaiah 31 verse 7, ito po yung naging dahilan ng ating pagkakasala. Kaya nga, tinatawagan tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, na kaya nga, magagsisi tayo, magbalik loob at upang mapawi ang ating mga kasalanan, at kung magkagayon ay magsisidating ang panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto nating dumating ang kaginawaan, dumating sa atin ang kasaganaan, dumating sa atin ang katiwasayan, hindi yung araw-araw natatakot tayo, katulad niyan, mga minamahal, ayon sa P-Books, ay anytime magkaroon po ng lindol. Kung nangyari po ang lindol sa dako po, mga minamahal, ng Pilipinas, sa lugar, mga minamahal, ng Davao, sa lugar, mga minamahal, ng Cebu, at sa iba't ibang panig pa ng bansa, mga minamahal, sa bansa natin, anytime mayroon pa mga darating na mga lindol, na kung hindi natin nahanapin ang ating mahal na Panginoon, hindi tayo humingi ng kahabagan, hindi tayo hihingi ng awa sa ating dakilang Diyos, mananatili pong matigas ang ating puso, maminamal, na sa kabila na tayo po'y ginagabayan na ng banal na salita ng Diyos, ayaw pa rin natin manumbalik sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ipapataw niya ang parusa sa atin sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibuguing Diyos nga. Amen. Pag sumamba ka sa mga graven images, hindi siya ang sinasamba mo. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos ay Diyos na mapanibuguing Diyos. Amen. Mapanibuguing Diyos, sabi ng Exodus. Mga minamalbasa, idagdag natin sandali yung talatang ito. Exodus 34, mga minamahal, ito pong talatang ito, 34 verse 14. Exodus 34 verse 14, ang Diyos, mga minamahal, ay Diyos na mapanibuguing Diyos. Hindi po siya ang sinasamba natin. Hindi siya ang ating pong pinaglilingkuran sa pamagitan
ng mga larawang inanyuan sa pamagitan ng mga graven images. Tinatalikuran natin ang tunay na Diyos at mga minamal, ibinabaling natin ang ating muka sa pagsamba sa mga huwad na Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Nagsiselos po siya sa atin. Nagtatampo ang Diyos sa atin. Bakit? Dumarating ang malaking salot, dumarating ang mga lindol, dumarating mga minamahal, ang mga malalakas na bagyo, ang lahat ng pagputok ng mga bulkan, volcanic eruption, dumarating yan dahil mga minamahal, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Idagdag natin sandali ang Exodo 34 verse 14. Dito sa Exodo chapter 34 verse 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin nga ang Diyos. Amen. 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 Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin. Ang Panginoon ay mapanibuguing Diyos. Ang pangalan mismo ng Diyos, mapanibuguing Diyos. Amen. Ano ibig sabihin na mapanibuguin? Seloso. Amen. Ha? Seloso ang Diyos. Para bang may asawa ka, maminamal, tapos ipinagpalit mo yung asawa mo sa iba. Magagalit ang asawa mo, magsiselos ang tunay mong asawa. Yan po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Mapanibuguing Diyos ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yeah. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, it is finding and knowing the will of God through His Word. Ang ibig sabihin, maminamahal, ng paghanap sa Diyos, yung paghanap po natin sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Yeah. Sa pamagitan ng Kanyang banal na salita, sa pamagitan ng pag-alam na kung ano ang nakalugod-lugod sa Diyos. Sabi po rito, basahin po natin, maminamal, Deuteronomy chapter 30, verse 8 up to 10, at mamaya basahin natin Jeremias 6, verse 19. Dito sa kalat po ng Deuteronomy chapter 30, verse 8 up to 10. Sabi dito, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat na kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Sa 9, at pasasaganahin ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalakin kauli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Sa 10, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito na kautosan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Dito, Jeremiah chapter 6 verse 19. Jeremiah chapter 6 verse 19. Sabi po dito, iyong pakinggan o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito, na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang magiging bunga ng ating pagtalikod sa Diyos. Amen. Bunga, maminamahal, ng hindi natin pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Inuutos ng ating pinakamamala po ng pakinggan mo o lupa. Pakinggan mo ang kanyang banal na salita. Narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang masamang pag-iisip, sapagkat sila hindi nakinig ng aking mga salita at tungkol sa kautusan ay kanilang itinakwil. Yan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon, maminamahal. Pero may pangako ang Diyos na sabi, kung ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at yung gagawin ng lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay pasasaganain ko ang lahat ng gawa ng iyong kamay, ang bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong mga bakahan, ang bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti mo, sapagkat paggagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang ikinagalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, at ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Amen. Ang paraan pala ng panunumbalik sa malapano, maminamahal, pakikinggan mo ang kanyang salita. Amen. Ang paraan ng panunumbalik sa Diyos, susundin mo na ang kanyang mga tinig, ang mga salita ng Diyos, ang banal na kasulatan.
Ang banal na kasulatan po, mga minamahal, ito po ipinapaalam sa lahat ng tao para malaman po natin, mga minamahal, kung ano ang nais ng Diyos, kung sino ang Diyos, paano sasambahin ng Diyos. Marami ngayon, mga minamahal, ng mga churches, napakarami ngayon mga simbahan, bakit ayaw nilang pahawakin ng Biblia yung kanilang mga member? Kasi malalaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman nila yung ginagawa nila, yung tinuturo nila, ay hindi kalooban ng Diyos. Yung Diyos na ipinakikilala sa kanila, hindi yun ang totoong Diyos, maminamahal. Kaya nga, marami rin mga simbahan ngayon, may mga hawak ng Biblia, pero ang pwede lang magbasa ng Biblia, yung kanilang mga ministro. Kaya, yung tunay na Diyos, hindi nila nakikilala, samantalang sinabi ng Biblia, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ang pangalan ng Diyos, sabi ay Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kung mababasa nyo ang 5.20 ng 1 John 5.20, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, hindi po natin malalaman yan kung hindi tayo magbubuklat ng Biblia. Kung aasa lang tayo, maminamal sa pinapangaral ng mga nagbabasa po, maminamal sa ating banal na pulpito, sa ating mga pulpito, pati sa ating kinagis ng reliyon. Hindi tayo pinahawak ng Biblia. Bakit hindi tayo pinahawak ng Biblia na ating kinagis ng reliyon? Malalaman na po natin, maminamal ang tama, malalaman po natin ang totoo, na ang mga graven images, ang mga Diyos-Diyosan, ito po, maminamahal, ay kinasusuklaman ng Diyos. Malalaman natin, marami na pong hindi magsisimba kung pahawakin tayo ng Biblia na ating kinagis ng reliyon. Meron nga po, maminamahal, pwede pong nakikinig sila ng salita ng Diyos, pero bawal din umawak sila ng Biblia. Kailangan mga ministro lang ang may hawak ng Biblia para nalilingid din sa kanila yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, lalo na kung sino ang Diyos. Sabi ng Biblia dito sa 1 John 5.20, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ng Titus, Kapitulo 2, talatang 13, maminamahal, sabi diyan, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang Diyos na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pero mga minamahal, maraming simbahan ngayon. Kaya ganito ang nangyayari sa ating bansa. Hindi si Kristo ang pinakikilala nilang Diyos. At kung meron mga pinakilala silang si Kristo ang Diyos, sa larawang inanyuan naman, graven images, yung may bigote, may balbas. Iyon ang kanilang pinakikilalang Diyos-Diyosan. Pero sabi rito, basahin po natin yung unang 5:20, ang tunay na Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya tinawag siyang anak ng Diyos dito nung siya'y nagkatawang tao. Kaya sabi, binanggit yung katagang anak ng Diyos, ito yung kanyang pagiging tao nung nagkatawang tao siya. Pero yung nagkatawang taong yan po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ng talatang yan, at sabi ng Tito 2.13, si Kristo, maminamahal, ang tunay na Diyos, ang Diyos na tagapagligtas. Sabi ng Tito 2.13. Basahin natin 2 talata. Idagdag natin. Dito sa aklat po ng 1 John, unang 1, kabanatang 5, talatay 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito sa Tito, chapter 2, verse 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapagitan ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Amen. Yan po ang dahilan, maminamal, bakit pinagbabawalan tayong magbasa ng Biblia. Malalaman po natin ang totoo, malalaman po natin ang katotohanan. Unang-una, maminamal, ang mga Diyos-Diyosan, ang mga graven images ay hindi po tunay na Diyos. Yan po ay mga demonyo. Yan po yung mga salot. Yan po ang pinagmumulan, maminamal, ng mga salot. At kaya hindi tayo pinagbabasa ng Biblia dun sa reliyon naman, maminamal, na nagtuturo naman ng Biblia, pero bawal magdala ng Biblia ang kanilang member. Malalaman nila na ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ang sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Pag nagawak ng Biblia yan, yung mga nagtuturo na si Kristo'y tao, mga minamal, wala na pong sasamba dyan.
Hindi na po dadalo ang mga tao dyan sapagkat hindi nila itinuturo na ang dakilang Diyos na tagapagligtas ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, how we find God? Paano natin matutungayan? Paano natin masusumpungan ng mahal na Panginoon? Ang sabi rito, mga minamahal, 2 Chronicles 7:13 and 14, ito po ang tamang paraan para tayo po, mga minamahal, ay masumpungan natin ang ating dakilang Diyos, ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sabi rito, 2 Chronicles 7:13 and 14, basahin po natin yung talata. Dito sa aklat ng ikalawang kronika, kabanatang 7, talatay 13 hanggang 14. Sabi dito, kung aking sarhan ang langit na ano pat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Amen. Ito po, maminamal ang paraan upang tayo Yes. po ay makabalik uli sa Diyos. Amen. Upang tayo po iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi kong sasara ng Diyos ang langit, ano pat hindi na magkakaroon ng ulan, at kung magkaroon ng balang, maminamal, katulad ng pumutok ang mga bulkang Pinatubo, nagkaroon ng maraming balang, maminamal, sa Tarlac, nagkaroon ng mabalang sa Pampanga, nagkaroon ng balang, maminamal, sa Pinatubo, malapit sa Pinatubo, sa Zambales. Ang sabi, kung aking utusan ng balang na lamunin ng lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Katulad po ng mga virus na dumating sa atin. Ngayon mayroong bagong virus na darating, maminamal, at ito po yung mayroon na rin po sa mga ibang mga probinsya. Matinding virus ito, maminamal, talagang baka dumating uli yung pagkakataon na maulit po yung nangyari po nung ilang taon na lumipas, mga 2019 hanggang 2022. Minamahal na talagang hindi tayo makalabas ng bahay kung wala pong face mask, wala po tayo mga minamahal ng mga pang-seguridad sa ating mga katawan. Maaring mabalik yan, maminamahal, sapagat mayroon pong salot ngayon na lumalaganap, maminamahal, sa dako po ng Kabisayaan. At ang sabi pa, maminamahal, kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan, sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dadalangin, hanapin ang aking muka at tatalikuran ng kalamasamang lakad, aking ang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kalang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Amen. Yan po, mga minamahal, ang inihiling sa atin ng ating dakilang Diyos upang makaligtas po tayo sa mga salot na dumarating sa ating bayan. Ang sabi rito, kung tayo po, maminamahal, ay tatawag sa kanyang pangalan, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, yan po ang itanim natin sa isip natin, itanim sa puso natin, na siya po ang Diyos na dapat natin tawagan. Sabi, kung ang aking bayan ay tatawag sa pamagitan ng aking pangalan, itakwil nyo po, maminamahal, yung pong nagtuturo na walang pangalan ang Diyos, ama lang ang tawag, ama lang ang tawag. At hindi rin Jehovah ang pangalan ng Diyos, maminamahal, sapagkat ang katagang Jehovah, hindi naman yan ang katagang binabanggit sa banal na kasulatan. JHBH lang yan. Hindi yan mabibigkas. Nilagyan lang ng bawil yan para mabanggit ang pangalan. Pero ang ibig sabihin yan, Lord. Ang ibig sabihin yan ay God. Yung JHBH, God ang tawag, ang ibig sabihin. Pero kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, ang pangalan ng Diyos, na dakilang Diyos at tagapagligtas na basa natin kanina, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Kaya sabi rito, kung ang aking bayan ay tatawag sa aking pangalan, tatawag sa kanyang pangalan, dapat alam mo ang pangalan ng Diyos. At ikaw ay magpapakumbaba, sabi magpapakumbaba at dadalangin. Tayo po'y magpapakumbaba, luluhod po tayo, mga minamahal, aaminin po natin ang ating mga kasalanan, at sabi, hahanapin natin ang kanyang muka. Ibig sabihin ng paghanap ng muka, hindi naman literal na muka ng Diyos siya, sapagkat ang Diyos po, maminamahal, hindi yan nakikita. Hindi literal na muka. Ibig sabihin,
maminamal yung kanyang katwiran. Hahanapin natin ang kanyang mga banal na salita. Hahanapin natin ang katwiran ng Diyos. Kung anong kalugod-lugod sa malap Panginoon, kung anong nais niya, kung ano ang kalooban niya, yan pong ibig sabihin ng paghanap ng kanyang muka. At tatalikuran natin ang ating masamang lakad. Ating pong iiwanan ang ating masamang lakad, yung ating pagmumura, yung ating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung pong ating pong pangangalunya, yung ating pong maminamal pag-iinom, yung ating pagkagumon sa mga iba't ibang uri ng bisyo, katulad ng paninigarilyo, maminamal katulad ng pagsusugal. Yan po ang ibig sabihin ng pagtalikod sa masamang lakad. Sabi, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, amin po kayong inanayahan. Lumapit po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon bago mauli ang lahat. Ang sabi po dito sa huling talata, Hebrews 4:16, maminamal kung mababasa po natin ito. Sabi rito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. Basahin natin yung huling talata. Dito sa Hebreo chapter 4, verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga ngayon po, panahon ng pangangailangan, buksan niyo po yung mga puso. Amen. Huwag po tayong magbingi-bingihan, huwag po natin patigasin ang ating mga puso. Sabi ng Biblia, maminamal, magsilapit tayo sa ating mahal na Panginoon habang siya'y malapit pa sa atin. Tumawag tayo sa Kanya habang tayo ay masusumpungan pa ng ating mahal na Panginoon. Sa gabing